Just to tell you, the truth that even nung unbeliever pa po ako, narinig ko na po ito. In fact, sa naiintindihan ko po, merong pang kanta na ginawa mula po dito sa mga verses na ito. Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. So, come to Christ. Yan po ang ating magandang tatalakayan ngayon. Come to Christ. Makikita po natin na ito po ay invitation. Ang sabi po, come unto me. Lumalabas po na ang Panginoong Jesus mismo ang nagbibigay ng paanyaya, come unto me. Okay? The invitation. And then the invited. Sino po yung mga inimbitahan? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So the intention, ang intention po mga kapatid, I will give you rest. Ito po yung pundasyon, nung pong ating pong ginagamit na talata ngayon. Come unto me, very clear po, invitation po yan. Come unto me. And then all ye that labor and are heavy laden, yan po ang mga invited. Kumbaga, ang mga iniimbitahan. All ye that labor and are heavy laden. Ang sabi po, and I will give you rest. Yun po yung intention. Ang intention po para bigyan po tayo ng kapahingahan. Okay? And I will give you rest. And then the instruction. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Now, sa mga Kristiyano po na talagang nagte-take note, siguro po dito pa lang sa introduction natin po pwede na kung kayo po ay naghahangad na makapag-share. So, pansinin po natin, isa-isahin po natin. The invitation, tama po? Come unto me. Okay? Yan po ang paanyaya. Lumapit daw po tayo sa Kanya. The invited, all ye that labor and are heavy laden. Ang inaanyayahan po, yung mga napapagal, yung mga nabibigatang lubha. And then, the intention, and I will give you rest. Yung rest na pinag-uusapan dito, hindi po yung ilalapida ka na. Yung rest na pinag-uusapan dito, yung rest ng ating mind, yung rest ng ating heart, ibig sabihin kapayapaan, kapanatagan talaga. So, yun po ang maliwanag na intensyon. Inaanyayahan po ang mga nabibigatang lubha, ang mga napapagal sa intensyon na tayo po'y bigyan ng kapanatagan at ng kapahingahan. And then, ang instruction po, take my yoke upon you and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. So, ang magiging emphasis po natin ay ang message na come to Christ. Lapit po tayo sa ating Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, sa mundong ito na puno po ng kabalisahan, ng kaguluhan, at ng masasabi po nating problema, alalahanin, ang ating pong magiging mensahe ay napakagandang mensahe na ating pong pwedeng bigyang pansin upang sa magulong sanglibutan ito ay makasumpong tayo ng kapayapaan mula po sa ating Panginoon. So napakaganda po na tayo sa ating pong buhay bilang Kristiyano ay kakitaan ng patutuo na sa kabila po ng ang ating paligid ay magulo, sa kabila po ng ating mga sitwasyon ay hindi madali, sa kabila po ng masasabi nating mga kaabalahan ng mundong ito, kabigatan sa mundong ito, po pwede po tayong mabuhay ng masasabi nating payapa dahil sa atin pong Panginoon. Ang pinakasusi, come to Christ. Come to Christ. Sinasabi na po natin lagi, yung pong binanggit po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Ang sabi po, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests
be made known unto God. And the peace of God which passeth all understanding, listen to this, shall keep your heart and mind through Christ Jesus. So ang kailangan po natin mga kapatid ay ang talagang magtiwala at tumawag sa Panginoon. Ang laging kaugnay na talata nito yung sinabi po ni Peter sa 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him for He careth for you. So malinaw po sa ating pong pinakateksto ngayon. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So tatlong bagay po ang gusto kong bigyang pansin po natin dito po sa ating mensaheng pinamagatang kong Come to Christ. Lumapit po tayo sa ating Panginoon. Makikita nyo po na sa ating pag-aaral ngayon, sa lahat ng bagay, sa matitinding laban sa buhay, ang susi po ng lahat ay ang paglapit po sa ating Panginoon. Yes, ang tayo po'y lagit-lagi lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. So, una, mga kapatid, na akin pong gustong maging encouragement sa inyo at reminder po sa bawat isa sa atin. Number one is listen to Christ. Listen to Christ. Ang atin pong dapat gawin sa buhay na ito ay ang lagit-lagi makinig po tayo sa Kanya. Okay? Come to Christ. Listen to Him. Ang atin pong masasabi po nating buhay ay talagang kinakailangan dumating sa punto na ma-realize po natin na kung meron tayong dapat pakinggan, yan po ay ang ating Panginoon. Yes, mga kapatid, marami pong tinig na po pwede po tayong marinig. Marami pong mga paanyaya ang po pwede po tayong maranasan. But always remember na kung may pakikinggan tayo at may pauunlakan po tayo, ito ay ang ating Panginoon. Gusto ko po yung ginamit na salita ni Apostle Peter. Sabi niya, casting all your care upon Him, for He careth for you. Kung meron pong masarap pakinggan, ito po yung nagmamalasakit po sa atin. Yun talagang concern po sa atin. 'Di ba? Kahit nga po, sabihin natin sa ating pong everyday life, it is always good na kung meron kang pakikinggan, yung alam mo na maganda po yung intention sa iyo. Hindi ba sabi ko nga, malinaw po dito sa talata natin, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So the reason why we need to listen to Him, because of His concern, because of His care, mga kapatid, because of His compassion. No one can deny that our Lord Jesus Christ, He is the compassionate Savior. Diba? Because of His compassion, because of His care, because of His concern. Yun po ang magandang pinakikinggan po natin. Yung garantisado na pinapahalagahan tayo, pinagmamalasakitan tayo, yun ang unang-unang nakita ko po na po pwedeng maging dahilan. Diba? So na tayo po ay lumapit sa Kanya sapagkat ipinagmamalasakit niya tayo. Now, ito po ang isang bagay din na gusto kong bigyang pansin natin. Di po ba? Kung ang pag-uusapan po, mga kapatid, ay ang masasabi nating pagmamalasakit, okay po yon. Pero siyempre, maganda rin po na mabigyang pansin po natin yung kanya pong capability. Di ba? Yung kanyang kakayahan. So, siyempre, magandang pakinggan natin, mga kapatid, yung pong talagang nagmamalasakit sa atin at makatutulong talaga sa atin. Amen po ba? Yes. Kaya nga, yun ang maging ugali po natin. Bilang mga Kristiyano, always listen to our Lord. Always listen to Christ. Importante sa kanyang buhay na maturuan po ang mga disipulo po niya. Kaya for me, it is also good not just to listen to Him, but also to learn from Him. Diba? Learn. Hindi lang po makinig tayo, kundi matuto po tayo. Kasi binigyan pansin ko po sa pundasyon natin, the invitation, the invited, the intention, and the instruction. So, it is also good to develop that kind of attitude na hindi lang tayo nakikinig sa Panginoon, kundi natututo pa tayo. Diba? So, sa ating pong everyday na battle sa buhay na ito,
sa kung paano tayo haharap, paano tayo haharap sa buhay na ito, sa laban sa buhay na ito, paano tayo lalakad bilang mga Kristiyano. So the best thing that we can do is to listen to Him and learn from Him. Matuto po tayo. Yung kanya pong masasabi nating pattern na ipinakita po sa atin. Di po ba? So kaya sabi ko kanina, importante po yung ang ating pong buhay may susundan. Meron pong gagayahin, meron pong tutularan. Gusto ko pong sabihin na ang Panginoong Hesukristo, siya po'y naparito upang tayo po'y iligtas at siya rin po ay nandirito upang sundan po natin ang kanyang yapak. So yung pattern na talagang naiset po niya sa atin. Tingnan niyo po, nung sinabi po ng talata, di ba? Siguro memorize niyo na dapat to, ano ho? So, come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Specific po na ang tinutukoy po yung mga pagod na, yung mga nabibigatan, ano po ang kanyang instruction. So, makinig tayo sa kanyang instruction at matuto po tayo. Kasi ang sabi po niya, and I will give you rest. Ito po yung kanyang instruction. Take my yoke upon you and learn of me. So ito po mga kapatid, ang pinakamagandang illustration dito kasi nung kanilang panahon, kaya mas naiintindihan po nila ang sinasabi ng Panginoon nung time na yon, nung sinabi niyang take my yoke upon you and learn of me. Kasi nga po, ang isa sa ginagawa po nila roon, like yung sabihin nating baka o yung ginagamit po nila, like sa pang-araro, meron po yung dalawang yoke. So ang ginagawa po, yung isa pang veterano, and then yung isa po, pang mga bata o yung mga sasanayin pong baka doon po sa pag-aararo. So, sa totoo lang po, dalawa po yung yoke na yan, okay? Pero ang intention po para turuan, i-train, yung pong isang baka man po yan o anumang klase ng hayop na ginagamit nila sa pang-araro, diba? So, ang idea po nung sinabi niyang, take my yoke upon you and learn of me. Ang ibig sabihin po mga kapatid, ang isang tunay na mananampalataya dapat matuto sa ating Panginoon. So, ito po ay napakahalagang bagay. At ang ginagawa po nila, kung tutusin po, yung dalawang yoke na yon, okay? So, wala pong problema yung tinuturuan kasi lahat po ng burden, lahat ng weight, nandoon po sa veterano. Ibig sabihin po, sa nagtuturo. So, ganyan ang ginagawa po ng Panginoon sa atin. Ang invitation po niya at ang instruction niya, take my yoke upon you and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. Mga kapatid, kung dadalin mo ang problema, hayaan po natin na ang ating Panginoon, di ba? Yung yoke na sinasabi po niya, take my yoke upon you. So let me handle everything. Diba? Just listen to me and learn of me. Learn. Diba? Yun ang sinasabi po niya. Matuto kayo sa akin. So, isang napakahalagang aral na dapat pakinggan po ng bawat isa sa atin, ito po ay ang kalagayang tayo po ay matuto sa ating Panginoon. Amen? So, listen to Christ, learn from Christ, and then also lean on Christ. Diba? Lean on Christ. Ibig sabihin po, sabi niya, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. Bakit pa ikaw ay balisang-balisa? Bakit po ba talaga gulong-gulo ang buhay natin? Bakit ba tayo bigat na bigat? Baka hindi po tayo nakikinig. Baka hindi po tayo natututo. Baka hindi po tayo nagtitiwala. Sa usapang relasyon natin sa Panginoon, ang napakaganda pong ma-develop sa atin ay ang makinig tayo sa Kanya. Kung ano po ang sinabi niya, kung ano po ang instruction niya, yun po ang dapat lagi-lagi pakinggan po natin mga kapatid. Diba? Kasi isang bagay po na naging design ng Panginoon ay ang pagtuturuan at siya po ang pinakamahusay na tagapagturo. Kaya nga simple lang po yung message natin eh. 'Di ba? Listen, learn,
mga kapatid, and lean. Yun tayo po'y makinig, yun tayo po'y matuto, at tayo po'y magtiwala. Naniniwala po ako na mag-a-agree po kayo sa akin na kung tutuusin po, katiwa-tiwala ang ating Panginoon. Diba? Siya po'y proven sa napakaraming pagkakataon. Sa buhay po natin, I believe you will all agree with me na talagang hindi iilang pagkakataon na sa buhay natin, pinatunayan po ng Panginoon. Kaya nga, ito pong talatang ito, hindi lang po dapat maging memorize na mga talata po natin. Let us be, yung benefit from these verses. Come unto me. Yan ang invitasyon. Diba? Ang invited, all ye that labor and are heavy laden. Hindi mo na malaman kung ano gagawin mo. Bigat na bigat ka na. Nahihinaan ka na ng loob. Talagang affected ka na. Lapit na po tayo sa Kanya. Diba? Lapit na po tayo sa Kanya. So tayo po mismo ang inaanyayahan niya. Ayaw ng Diyos na nabibigatan ka. Ayaw ng Diyos na naguguluhan ka. Ayaw ng Diyos na talagang ikaw ay apektado. Ang gusto niya, lapit tayo sa Kanya. Okay? And listen to His instruction. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. So dapat po mga kapatid, maranasan na po natin ang kapayapaang ipinagkakaloob ng Panginoon. Sabi ko nga, kung mayroong pinakamasarap lapitan, ito po yung nagmamalasakit sa iyo. Kung mayroong pinakamasarap lapitan, yung kilala mo kung ano ang ugali niya. Kung mayroong pong masarap lapitan, ito po yung may kakayahan. Tama po? So ang basis natin mga kapatid, yung care, di ba? Yung pagmamalasakit sa atin, yung character, sino po ba siya? And then yung capability, yung kakayahan niya. Kasi kailangan magkakasama po yun. Kasi kahit na may, di ba? Kahit na po may pagmamalasakit mga kapatid, kung wala namang kakayahan, wala rin. Di ba? So, I mean, kahit na po nandoon yung pagmamalasakit, kung hindi naman capable, kung wala naman po talagang sapat na kakayahan, wala rin pong kwenta yun. Maganda, pinagsama-sama po yung character, yung care, concern, compassion, yung pong competence, di ba, capability. So, lahat na pong yan. And I can say that no one can question the capability of our Lord. Di ba? Wala pong mabigat sa Kanya, walang mahirap sa Kanya, walang imposible sa Kanya. Ang kailangan lang po, listen. Ang kailangan lang po, learn. Ang kailangan lang po, lean. Ang atin po siyang sandalan. Ang atin po siyang panghawakan. Ang atin pong pagtiwalaan ng lubos ang ating Panginoon. I remember one of my preachings doon po sa Philippians chapter 4. Kundi ako nagkakamali, pinaalala lang po ng Panginoon sa akin, yung Philippians chapter 4, di po ba, lumalabas na si Christ, siya po ang lahat-lahat natin. Sabi ko po, in worries, He is our serenity and peace. Ang ganda-ganda nung paalala po nung talatang yon, di po ba? So, kaya ko lang sinasabi ito para lalo ko po kayong makonvince na siya po ang dapat nating pakinggan, na sa Kanya tayo dapat matuto, at siya po ang dapat nating pagtiwalaan. Di ba? Sa Philippians chapter 4, verses 6 and 7, in worries, Christ is our serenity and peace. Remember that? Diba? Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Diba? Imbis na kimkimin mo yan, ilapit mo sa Diyos, sabihin mo sa Panginoon, let your requests be made known unto God. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Yun po yung dapat maingatan po sa atin, puso at isip. Diba? Kapag bigat ang puso, kapag gulo ang isip, problema pong malaki yan mga kapatid. And the good thing is that here is our Lord inviting us to come to Him, at narito po siya, nasa turo ni Apostol Pablo, imbis na mabalisa ka, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Ipaalam mo sa Diyos. Diba? Yung kantang Tell It to Jesus, are you weary, are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Diba? Yun po ang sabi nung awitin. So, in worries, He is our serenity and peace. In weakness,
Sa kahinaan po natin, He is our strength and power. Diba? Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Sa buhay po ni Apostol Pablo, yan ang pinatunayan niya. Kahit anong kalagayan sa buhay pagmiministeryo, kahit anong sitwasyon niya, maliwanag po na sa ating pong weakness, He is our strength and power. Okay? In worries, He is our serenity and peace. Okay? In weakness, He is our strength and power. Sa kahinaan po natin, siya po ang ating kalakasan at ang ating kapangyarihan. So, listen, learn, and lean on Christ. Yun ang pinakamagandang magagawa natin. Meron po tayong sinasabi, stop, look, and listen. Ito naman po, listen, learn, and lean. Listen, learn, and lean. Why? Because in worries, Christ is our serenity and peace. Malinaw po yan, no? And then in weakness, He is our strength. Christ is our strength and power. I can do all things through Christ, which is strengthened me. Yan ang ginagawa niya. How about in wants? Diba? Kanina sa kabalisahan natin, okay? Siya ang kapanatagan natin, kapayapaan natin. Sa kahinaan natin, siya ang kalakasan at kapangyarihan natin. How about sa kailangan? Diba? Sa ating mga kailangan. In wants, He is our source and provider. He is our source. Christ is our source and provider. So listen, learn, and lean. Sapagkat siya nga po ang ating serenity and peace sa ating pong mga worries. Siya po ang strength and power natin sa ating mga weaknesses. And then, siya rin po ang ating pong source at ang provider sa ating pong mga wants, sa ating mga pangangailangan, sa ating pong mga desire. Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. So, magandang paalala po itong message na ito, di ba? In worries, Christ is our serenity and peace. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Imbis na magmukmuk ka, imbis na kimkimin mo yan, imbis na dalhin mo yan, imbis na magpa-apekto ka dyan, ang sabi po mga kapatid, atin pong ilagak ang lahat ng ating kabalisahan. Ang sabi po mga minamahal, tayo po ay lubos na magtiwala sa Kanya. Huwag tayong mabalisa sa anumang bagay kundi sa panalangin, sa daing na may pasasalamat, atin pong sabihin sa Panginoon, let your request be made known unto God. Kaya ang magiging resulta po nito, ang kapayapaan ng Diyos and the peace of God which passeth all understanding. Iingatan ang puso at isip mo. Okay? Hinang-hina ka, si Jesus Christ ang kalakasan natin. May mga pangangailangan ka, siya po ang provider natin. Siya po ang source, ang pinanggagalingan po ng lahat. So mga kapatid, mga minamahal, isipin niyo pong laking advantage ng ating pong kalagayan bilang nasa Panginoon. Sa usapan po na tayo po'y may mga kabigatan at dinadala, sa mga pagkakataong sinasabi natin na pagod na rin po tayo, pagod na isip natin, bigat na ang kalooban natin, mga kapatid, maganda po na ngayong umagang ito, nabigyang pansin po natin, number 1, the invitation, come unto me. Number 2, the invited, all ye that labor and are heavy laden. Number 3, the intention, and I will give you rest. Wala po siyang nais, kundi ang bigyang kapahingahan po ang bawat mga napapagal at nabibigatang lubha. Ang instruction po, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls, mga kapatid. Yan po ang talagang tiniyak po sa atin na talagang makakasumpong tayo ng kapahingahan. Pero para mangyari yan, ano ang dapat natin gawin? Listen, learn, and lean. Makinig po tayo, mag-aral po tayo sa Kanya, matuto po tayo sa Kanya, ang sabi po, and then, malinaw po, magtiwala tayo sa Kanya. Ano ang lumalabas na talagang po pwede nating maging conclusion dito po sa mensahe nito? Na kung Kristiyano ka na,
pero naguguluhan ka palagi at nabibigatan at apektado sa buhay, ito po ay indikasyon na ikaw ay hindi nakikinig, hindi natuto, at hindi nagtitiwala sa Kanya. Naunawaan niyo po? 'Di ba? If you are still living in worries, kapag ka lagi po ang ating buhay ay nasa pagkabalisa at pag-aalala pa rin, yan po ay indikasyon o maliwanag na signs na tayo po ay hindi nakinig, hindi natuto, at hindi nagtitiwala sa Kanya. So kaya don't forget, ito pong mensahe natin. Listen, learn, and live. Okay? Come to Christ. Come to Christ. Lapit tayo sa Kanya. Listen to Him, learn from Him, and also lean on Him. Ang sabi po nung isang awit, when no one cared about me, if I should live or die, di ba? Ang sabi po doon daw sa ating kalagayan, when no one bothered asking why I go alone and cry, when burden got so heavy that I could not face the day, but I feel His arms around me, and I hear Him gently say, lean on me. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay meron pong pagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Ang ating Panginoon ay mapangahawakan po sa kakayahan upang tayo po'y tulungan sa anumang kalagayan sa buhay natin. Kaya nga sabi ko, pwede palang, yun po ang title, ano? Listen, learn, and live. Come to Christ. Come to Christ. Huwag kung saan-saan ka pumupunta. Huwag kung ano-ano ang mga iniisip mo. Ang gawin po natin, napaka-basic. Come to Christ. Listen, learn, and live. Makinig, matuto, at magtiwala. Yan po ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon pong araw na ito. Mga kapatid, mga minamahal, napakalaking pagpapala po ng mensaheng ito, lalo na kung isa ka doon sa pagod na, gulong-gulo na isip, walang kapayapaan, hindi na alam ang gagawin. Ngayon po, itinuro sa atin, come to Christ. Siya mismo ang nagbigay ng imbitasyon, come unto me. Lapit kayo sa akin. So I hope and I pray na tayo po'y na-bless. At salamat sapagkat yung connection natin, nagtuloy-tuloy po. Kasi po, hindi na naman ako nakapagbilin dahil nga po baka sakali na maganda po yung connection dito po sa aming pag-i-stayan. Again, thank you so much po sa lahat ng nag-pray, sa inyo pong lingkod, sa akin naging pagmiministeryo dito sa Isabela. Masasabi ko po na ito ay naging matagumpay. So, shout out po sa inyong lahat. So, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sapagkat naging posible ang aking pagmiministeryo muli sa pamagitan po ng online ministry na ito. Salamat po sa Believer's Breakfast. Salamat din po sa patuloy na wisdom, strength, and guidance na ipinagkakaloob mo po sa akin na iyo pong lingkod. I pray, O Father, that you will continue to use me. May you continue to empower me, to guide me, para patuloy po na makapagministeryo, lalo na po sa mga uhaw at gutom sa katuwiran, na ayon sa pangako mo sila po ay iyong bubusugin. Nawa ang message na ito ay nakapagbigay ng kagaangan sa mga nabibigatan, dakilang Diyos. Nagbigay ng kapayapaan sa mga naguguluhan. At umaasa rin po ako na matatak sa aming isip na talagang lagit-lagi wala kaming pinakamagandang gawin, kundi ang lumapit sa iyo, makinig, matuto at magtiwala. Dakilang Diyos, ito po nawa ang ma-develop sa aming pong buhay bilang Kristiyano. To always listen to you, learn from you, and lean on you. Lord, thank you po. Thank you sa paalalang ito. Umaasa rin po ako, dakilang Diyos, na nasagot ang tanong sa aming mga isipan at napayuhan kami ng salita mo sa marapat naming gawin sa mga laban namin sa buhay na ito at mga nararanasan namin sa aming lakbay sa buhay na ito. Again, ikaw po ang siyang aming pinapupurihan. May you continue to bless this ministry, Heavenly Father, especially your humble servant. Always use me for your glory and for your honor. Use me in proclaiming your word
Thank you so much, O Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.